Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 1, Aralin 1. Pag-unawa at pagsusuri sa parabola. Magandang buhay! Handa na ba kayong mag-aral ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, magsimula na tayo. Ang ating aralin sa Filipino 4 ay Pag-unawa at pagsusuri sa parabola. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro. Simulan na natin! Mga kasanayan. Una, nauunawaan ang tekstong naratibong parabola. Ikalawa, naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. Ikatlo, nakabubuo ng pahayag gamit ang hugnayang pangungusap. Ikaapat, nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa, at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Pakikipag-usap sa kasama ng pamilya. Pagpapaalam, pag-uutos, at paghingi ng paumanhin. Ikalima, nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal o mga larawan na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Maikling balik-aral. Panuto, ayusin ang mga nakagulong titik upang mabuo ang kaisipang inilalarawan mula sa tinalakay sa nakalipas na aralin. Number 1, kwento ng mga hayop ang mga tauhan at nag-iiwan ng aral sa mambabasa. Mga bata, ano ang tamang sagot? Tama, pabula. Number 2, ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Mga bata, anong ating sagot? Tama, di-verbal na hudyat. Mahusay. Number 3, salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Ang tamang sagot, onomatopeya. Number 4, sinaunang gawain na naglalaman ng di-verbal na hudyat. Ang tamang sagot, ritual. Para naman sa ating paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, tingnan mabuti ang larawan. Suriin ang nakikitang larawan at sagutin ang katanungan kaugnay nito. Narito ang mga gabay sa tanong. Una, anong elemento ang makikita mo sa larawan? Ikalawa, nagbabasa ka rin ba ng Biblia at bakit? At ikatlo, bakit mahalagang magbasa ng Biblia? Maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot sa iyong mga kaklase? Para naman sa ating bokabularyo, narito ang talasalita. Gamitin ang mga hindi nakaayos na salita sa hanay A para maunawaan ang ipakahulugan ng mga nakasalungguhit na mga salita sa hanay B. Matapos itong mabuo, isusulat ito sa hanay C. Simulan na natin. Una,
Nilustay niya ang lahat-lahat ng kanyang kayamanang minanas sa walang kabuluhang bagay. Ang salitang may salungguhit ay nilustay, at ibig sabihin nito ay inubos. Ikalawa, dahil sa kanyang ginawang desisyon ay lubha siyang nagdalita. Ang salitang may salungguhit ay nagdalita, at ito ay may kahulugan na naghirap. Ikatlo, kahit ang mga alipin ng kanyang ama ay tiyak na hindi makukulangan sa pagkain. Ang salitang may salungguhit ay alipin, at ito ay may kahulugan na katulong. Tama. Ikaapat, sa kanilang tahanan ay lumalabis ang pagkaing inilalaan para sa mga katulong. Ang salitang may salungguhit ay lumalabis, at ito ay may kahulugan na sumusobra. Ikalima, nang nasilayan ng ama ang papalapit na anak, siya ay napatakbo upang salubungin ito. Ang salitang may salungguhit ay nasilayan, at ito ay may kahulugan na makita. Simulan na natin ang pagbabasa sa Parabolang Alibughang Anak at sagutin natin ang katanungan kaugnay dito. Ang alibughang anak, Lucas chapter 15 verses 11 to 32. May isang mayamang ama na may 2 anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana, ay ipinagbili niya agad ito makalipas lamang ang ilang araw. Matapos nito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Hindi nagtagal, naubos na lahat ang kanyang salapi. Nang dumating ang tagutom, sa bansang iyon ay isa na siyang pulubi. Namasukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit maging ito ay ipinagkakait din sa kanya ng kanyang amo. Sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayon na lamang ang galak ng kanyang ama. Sinalubong nito ng yakap at halik ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lamang akong isa sa iyong mga alila, sabi ng anak sa ama. Ngunit, inutusan ng ama ang mga alila na linisan at bigyan ang anak ng pinakamagarang kasuotan. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinagpatay din siya ng isang matabang baka at sa ngalan niya ay nagkaroon ng isang pagdiriwang. Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik. Ang sabi ng nagagalak na ama. Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhi ng pagdiriwang.
Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan, ay gayon na lamang ang kanyang galit, kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Akong masunurin ninyong anak ng buong katapatang naglilingkod sa inyo ay hindi ninyo na ipagpatay kahit isang buya man lang. Ngayon, dumating ang alibughan ninyong anak na lumustay ng inyong kayamanan ay gugugol kayo ng malaki at magdiriwang? Sumagot ng marahan ang ama, "Anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo. Tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at muli nating nakita." Narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating pinasa. Una, sino-sino ang mga tauhan sa parabola? Ikalawa, ano ang kahilingan ng bunsong anak sa kanyang ama? Ikatlo, ilarawan ang naging buhay ng bunsong anak nang maubos na ang kaniyang mana. Ikaapat, paano tinanggap ng ama at ng panganay na kapatid ang pagbabalik ng bunsong anak at kapatid? At ikalima, anong mga katangian ng iyong ama o ina ang sumasalamin sa katauhan ng ama sa akda? Paano mo pinahahalagahan ang mga pag-aaruga sa iyo ng iyong mga magulang? Narito naman ang mga kasagutan. Una, sino-sino ang mga tauhan sa parabola? Sa parabola ng alibughang anak, may tatlong tauhan. Ang ama na isang mabait na tatay, ang alibughang anak na ang bunso na umalis at nagkamali pero bumalik para humingi ng tawad, at ang matandang anak na ang panganay na kapatid na nagtrabaho ng mabuti at nagalit sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Ikalawa, ano ang kahilingan ng bunsong anak sa kanyang ama? Ang kahilingan ng bunsong anak sa kanyang ama ay ang makuha ang kanyang bahagi ng mana upang makaalis siya at magpakasaya sa ibang lugar. Ikatlo, ilarawan ang naging buhay ng bunsong anak nang maubos na ang kaniyang mana. Nang maubos na ang mana ng bunsong anak, siya ay naghirap. Nawala ang kanyang pera kaya't hindi na siya makabili ng pagkain. Nagtrabaho siya bilang tagapag-alaga ng baboy at halos hindi niya makuha ang kinakailangang pagkain. Siya ay nagugutom at napagtanto ang kanyang mga pagkakamali, kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang ama. Ikaapat, paano tinanggap ng ama at ng panganay na kapatid ang pagbabalik ng bunsong anak at kapatid? Nang bumalik ang bunsong anak, tinanggap siya ng kanyang ama ng may pagmamahal at kasiyahan. Naghanda siya ng malaking pagdiriwang bilang tanda ng pagtanggap at pagpapatawad. Sa kabilang banda, ang panganay na kapatid ay nagalit at hindi natuwa sa pagdiriwang dahil sa tingin niya'y hindi makatarungan ang pagbibigay ng ganitong pansin sa kanyang kapatid na nagkamali. At ikalima, anong mga katangian ng iyong ama o ina ang sumasalamin sa katauhan ng ama sa akda? Paano mo pinahahalagahan ang mga pag-aaruga sa iyo ng iyong mga magulang? Ang mga katangian ng aking ama o ina na sumasalamin sa katauhan ng ama sa akda ay pagmamahal, pagpapatawad at malasakit. Tulad ng ama sa parabola, laging nagmamalasakit ang aking mga magulang at handang tanggapin ako kahit na nagkakamali ako. Pinahahalagahan ko ang kanilang pag-aaruga sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto, pasasalamat at pagsisikap na maging mabuting anak.
Sinusubukan kong ipakita sa kanila na nakikita ko at pinahahalagahan ko ang kanilang mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagiging responsable at pag-aalaga sa aming relasyon. Para naman sa ating pinatnubayang pagsasanay, parehong eksena. Ang sumusunod na pangyayari ay maaari ring mangyari sa tunay na buhay. Isulat ang naisip mong kaparehong pangyayaring nasaksihan o nabalitaan, nabasa o napanood na kaugnay ng bawat sitwasyon. Una, matapos kunin ang mana ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Narito ang posibleng kasagutan para sa kaparehas na pangyayari. Pag-alis ng isang tao mula sa kanilang tahanan upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar, tulad ng isang tao na umalis sa kanilang bayan para magtrabaho o mag-aral sa malalayong lugar. Ikalawa, dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Narito ang maaaring sagot na may kapareho ng pangyayari. Pagdating sa punto na ang isang tao ay napipilitang kumain ng mga bagay na hindi pangkaraniwan dahil sa matinding kakulangan sa pagkain, tulad ng isang taong nagugutom at walang makain kaya't nag-aasam ng pagkain na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Ikatlo, agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan at nagsisi sa mga maling nagawa. Narito ang posibleng sagot na may kaparehas na pangyayari. Ang isang tao na nagkamali at nakaranas ng kahirapan ay nagdesisyong magbalik sa kanyang pamilya o tahanan upang humingi ng tawad at ayusin ang kanilang relasyon, tulad ng isang tao na umuwi mula sa ibang lugar matapos magkamali at humingi ng tawad sa kanilang mga magulang. Narito ang isa pang gawain, paglalapat at pag-uugnay. Gagawin ko. Isulat ang iyong sasabihin batay sa sumusunod na sitwasyon. Una, nakita mong nahihirapan ang iyong nanay sa pagbubuhat ng kanyang pinamili sa palengke. Dali-dali kang lumapit sa kanya. Ano ang sasabihin mo? Narito ang posibleng sagot. Nay, tulungan ko po kayo sa pagbubuhat ng pinamili. Ang bigat po nito, kaya't hayaan niyo akong magbuhat para hindi po kayo mahirapan. Ikalawa, nagsusulat ka sa iyong notebook, ngunit nagkamali ka. Wala kang dalang pambura, kaya hihiram ka sa kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Narito ang posibleng tugon. Hi, pwede ba akong makahiram ng pambura? Nagkamali po ako sa pagsusulat at wala po akong dala. Salamat po. Ikatlo, nakita mong maraming papel ang nagkalat sa bahay nyo. Kagagawan pala ito ng iyong kapatid. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Narito ang posibleng tugon. Kapatid, marami pong papel na nagkalat dito. Pwede mo bang ayusin ito? Kailangan natin ng kaunting tulong para mapanatiling malinis ang bahay. Salamat! At para naman sa ating paksa bilang 2, narito ang ating gawain. Isulat ang iyong sasabihin batay sa mga sumusunod na larawan mula sa binasang parabolang Ang Alibughang Anak. Isaalang-alang ang paggamit ng angkop na wika batay sa edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Una, kinukuha na ng anak ang kanyang mana sa ama.
Narito ang posibleng sagot. Maligayang pagdating! Natutuwa akong makitang bumalik ka na. Handa akong magpatawad at magpasalamat sa iyong pagbabalik. Ikalawa, inuutusan mo ang iyong kasama sa bahay na bigyan ka ng maiinom. Maaaring sagot, pwede mo bang pakibigay ang inumin ko? Please, salamat! Ikatlo, humihingi ka ng tawad sa iyong tatay dahil sa iyong kasalanang nagawa. Maaaring sagot, Tay, pasensya na po sa ginawa ko. Alam kong mali po ako at humihingi po ako ng tawad. Susubukan ko pong hindi na maulit. Salamat po sa pag-intindi. Pinatnubayang pagsasanay, I feel it. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong kwaderno. Una, ano ang gintong aral na nakuha mo mula sa kwento? Maaaring sagot, ang gintong aral mula sa kwento ng Alibughang Anak ay ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapatawad. Ipinapakita nito na kahit tayo ay nagkakamali, palaging may pagkakataon para sa pagbabago at pagtanggap mula sa ating mga mahal sa buhay. Ang tunay na pagmamahal ay naglalaman ng pag-unawa at pagpapatawad kahit sa kabila ng ating mga pagkukulang. Ikalawa, ano ang naramdaman mo sa sumusunod na pangyayari? A. Pagkuha ng bunsong anak sa kanyang mana. Maaaring sagot, nararamdaman ko ang kombinasyon ng pagkaawa at pagkabahala. Ang pagkuha ng bunsong anak sa kanyang mana ay tila nagpapakita ng kanyang pagnanais na magsimula ng bagong buhay. Ngunit maaari ding magdulot ng pangamba dahil maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan o hindi inaasahang pagsusubok or pagsubok. B. Paglustay nito sa masamang bisyo. Maaaring sagot, nararamdaman ko ang kalungkutan at pagkabahala. Nakakalungkot na makita ang isang tao na naglulustay ng kanyang yaman sa masasamang bisyo, na nagreresulta sa paghihirap at pagsasayang ng oportunidad. Nagdudulot ito ng pag-aalala dahil maaaring magdulot ito ng malalim na pagsisisi at magtaglay ng mas malaking problema sa hinaharap. C. Pagsisisi ng bunsong anak dahil sa sobrang kahirapan. Maaaring sagot, nararamdaman ko ang awa at simpatsya. Nakakalungkot na makita ang isang tao na nahaharap sa matinding kahirapan at nagsisisi sa mga nagawa niyang pagkakamali. Ang pagsisisi ay nagpapakita ng pag-unawa sa mga pagkukulang at isang pagkakataon para magbago. Kaya't naiintindihan ko ang hirap at pagnanais ng bunsong anak na ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Letter D. Maluwag na pagtanggap ng ama sa nagbalik na anak. Nararamdaman ko ang kasiyahan at kagalakan. Ang maluwag na pagtanggap ng ama ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Nagpapakita ito ng kabutihan ng puso at ang kapasidad na magbigay ng pangalawang pagkakataon na nagbibigay ng magandang aral sa lahat ng aspeto ng relasyon at pamilya. E. Pagtatampo ng nakatatandang kapatid. Maaaring sagot, nararamdaman ko ang kalungkutan at pagkabahala. Naiintindihan ko na maaaring makaramdam ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalang katarungan ang panganay, lalo na kapag nararamdaman niyang hindi nasusuklian ang kanyang mga pagsisikap.
Ang pagtatampo ng nakatatandang kapatid ay nagpapakita ng hirap na dulot ng hindi pagkakaintindihan at maaaring magdulot ng hidwaan sa pamilya. Dumako naman tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap at paano ito ginagamit? Hugnayang pangungusap. Ang isang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di nakapag-iisa na magkaugnay. Pinag-uugnay ito ng pangatnig na di magkatimbang tulad ng dahil, kung, nang, bago, upang, kapagkat, at sapagkat. Kakikitaan ito ng relasyong sanhi at bunga. Narito ang mga halimbawa. Una, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya dahil sa gutom. Ikalawa, sasama si Sandy sa picnic kung sasama din si Leomar. Ikatlo, habang nagluluto ang nanay sa kusina, tinutulungan siya ng mga bata na maglinis ng bahay. Ikaapat, nag-aral siya ng mabuti nang makuha niya ang mataas na marka sa pagsusulit. Ikalima, nagsagawa kami ng mga pagsasanay bago kami lumipad papuntang kompetisyon. Ika-anim, pumunta sila sa supermarket ng maaga upang makabili ng sariwang prutas para sa handaan. Ika-pito, tuturuan kita ng bagong kanta kapag natapos mo ang iyong mga gawain. Ika-walo, nagpahinga siya ng maaga sapagkat kailangan niyang magising ng maaga para sa kanyang klase. Hugnay, hugnay. Kilalanin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit mula sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. Bumuo ng hugnayang pangungusap gamit ang nasalungguhitang salita. Una, sa kanilang tahanan ay labis pa ang mga pagkaing inilaan para sa mga katulong. Sa sobrang dami ay hindi nila ito maubos. Ang salitang may salungguhit ay labis at ang kasing kahulugan naman nito ay marami. Narito ang pangungusap. Sa kanilang tahanan, labis ang dami ng pagkaing inilaan para sa mga katulong, kaya't hindi nila ito maubos. Ikalawa, nilustay niya sa mga walang kabuluhang bagay ang kayamanang kahit kailan ay hindi winaldas ng kanyang ama. Ang may salungguhit na salita ay nilustay at ang kasing kahulugan naman nito ay sinayang. Narito ang pangungusap. Nilustay niya sa mga walang kabuluhang bagay ang kayamanang kahit kailan ay hindi sinayang ng kanyang ama. Ikatlo, lubhang nahabag ang ama nang makita ang anak. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ang may salungguhit na salita ay nahabag at ang kasing kahulugan naman nito ay naapektuhan. Pangungusap, lubhang nahabag ang ama nang makita ang anak, kaya't naapektuhan siya sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak. Narito naman ang isa pang gawain na talatuklas. Pagsusunod-sunurin ang mga pangyayari batay sa nabasang teksto. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang.
Narito ang mga pangungusap at narito ang sagot. Una ay ang letter C. Hiniling ng anak na ibigay ang kanyang mana upang mapamuhay or makapamuhay mag-isa. Ang ikalawang pangyayari ay wala siyang ibang ginawa kundi ang magsugal, magbisyo at maglustay ng pera. Ikatlo ay letter A. Matapos maubos ang pera, naranasan niya ang mamuhay ng mag-isa at halos walang makain. At ang ikaapat ay letter E. Naisip niyang bumalik at humingi ng tawad sa kanyang ama. At ang panghuli naman ay ang letter D. Buong yakap na tinanggap ng ama ang kanyang suwail na anak. Kaya ang ating sagot sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari ay 3, 2, 1, 5 at 4. Naway nakuha mo ng tama ang kasagutan. Narito naman ang ating pagninilay sa pagkatuto. Alam ko na, ibigay ang mahalagang natutunan sa mga tauhan sa binasang parabola batay sa makikitang larawan. Una ay ang alibughang anak. Ikalawa ay ang ama. At ang ikatlo ay ang nakatatandang kapatid. Narito naman ang mga posibleng sagot. Alibughang anak, magsisi at magbago. Ama, mapagpatawad or magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Nakatatandang kapatid, maging makatarungan at tanggapin ang sitwasyon. At para naman sa ating huling gawain, pagsusulit, dugtong-dunong. Dugtungan ang mga sumusunod na pahayag upang mabuo ang pangungusap na hinihingi. Una, huwag maging sakim dahil. Ikalawa, makakatapos ako sa pag-aaral kapag. Ikatlo, sumunod sa payo ng mga magulang upang. Ikaapat, hindi dapat mainggit sa kapatid sapagkat. At ikalima, mahalin ang magulang bago. Kayang-kaya mo yan sagutin. At narito naman ang mga posibleng kasagutan. Una, huwag maging sakim dahil maaari kang magdusa sa huli. Ikalawa, makakatapos ako sa pag-aaral kapag mag-aral ako ng mabuti. Sumunod sa payo ng mga magulang upang makaiwas sa problema. Kaapat, hindi dapat mainggit sa kapatid sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang landas. At ikalima naman, mahalin ng magulang bago ang iba pang bagay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!